Sa unang tingin para silang mga eksena mula sa isang science fiction film o digital artwork na ginawa ng artificial intelligence. Pero ang mga tanawing ito ay hindi gawa ng computer, hindi gawa ng tao at hindi rin optical illusion. Mula sa mga bundok na may kulay ng bahaghari hanggang sa mga dagat na nagliliwanag sa gabi. Sa video na ito susuriin natin ang ilan sa mga pinakapambihira at pinakamakulay na gawa ng kalikasan sa ating mundo. Pero bago natin simulan ang talakayan ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. The Rainbow Eucalyptus. Hindi karaniwan na makakita ng puno na may higit sa isa o dalawang kulay sa katawan nito. Ngunit sa ilang tropical na kagubatan, may isang species ng puno na parang natural na bahaghari na tumutubo sa gitna ng kagubatan. Ito ang Rainbow Eucalyptus. Matatagpuan ito sa mga tropikal na kagubatan ng Indonesia, Papua New Guinea at iba pang kalapit na rehiyon. Sa unang tingin parang may painter na nagdesisyong gawing canvas ang buong katawan ng puno. Makikita sa puno nito ang kombinasyon ng matingkad na green, blue, violet, orange, red at brown. Lahat magkakasamang nakalatag sa iisang puno. Ngunit walang pintura rito. Ang lihim ay nasa balat ng puno mismo. Habang lumalaki ang Rainbow Eucalyptus, unti-unting natatanggal ang manipis nitong panlabas na balat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Kapag bagong open ang ilalim na bahagi, kulay green ito dahil sa chlorophyll na naroroon pa sa sariwang balat. Habang tumatagal at nalalantad sa hangin, ulan at araw, nagbabago ang komposisyon ng mga kemikal sa balat. Unti-unting lumilipat ang kulay mula green papuntang blue. Pagkatapos ay violet, orange, red at kalaunan ay nagiging brown bago muling matuklap. Dahil hindi sabay-sabay nangyayari ang prosesong ito sa buong puno. Iba-ibang yugto ng pagbabago ang makikita sa isang pagkakataon. Ang resulta ay isang natural na mosaic ng mga kulay na tila imposible para sa isang puno. Isa pa sa mga dahilan kung bakit espesyal ito ay walang dalawang Rainbow Eucalyptus na eksaktong magkapareho. Kahit ang parehong puno ay nagbabago ng itsura habang lumilipas ang mga buwan dahil tuloy-tuloy ang pagpalit ng balat nito. Dahil sa kakaibang hitsura nito, itinanim na rin ang species na ito sa iba't ibang tropical at subtropical na lugar gaya ng Hawaii, ilang bahagi ng Florida at iba pang maiinit na rehiyon sa mundo bilang ornamental tree. At sa tuwing may nakakakita nito sa unang pagkakataon, madalas pareho ang reaksyon. Mukha itong gawa ng tao. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamakulay na likhang sining ng kalikasan. The Green Sand Beach. Karaniwang kulay puti, itim, o minsan ay kulay gold ang buhangin sa mga beach na nakikita natin. Pero sa isang liblib na bahagi ng Big Island ng Hawaii, may baybayin na tila nilagyan ng dinurog na emerald. Ito ang Papakolea Beach. Isa ito sa iilang green sand beaches na kilala sa buong mundo. Ang kakaibang kulay nito ay may direktang kaugnayan sa bulkan. Libu-libong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng volcanic activity sa lugar na iyon at nabuo ang isang cinder cone. Sa loob ng mga batong ibinuga ng bulkan ay may mataas na konsentrasyon ng isang mineral na tinatawag na olivine. Ang olivine ay natural na kulay berde at karaniwang nabubuo sa magma sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nasira ng hangin, ulan at pagguho ang mga batong volcanic. Habang nababasag ang mga ito, napapalaya ang maliliit na kristal ng olivine. Dito pumapasok ang papel ng karagatan. Sa bawat wave ng dagat, natatangay ang maraming magagaan na particles. Ngunit mas matibay at mas mabigat ang mga kristal ng olivine kumpara sa ibang materyales sa paligid. Dahil dito, naiipon sila sa baybayin habang unti-unting nawawala ang ibang sangkap. Ang resulta ay isang beach na may malinaw na kulay green. Kapag basa ang buhangin, mas lalo itong kumikislap at nagmumukhang mga pinong hiyas na nakakalat sa tabi ng dagat. Kapag tuyo naman, nagiging mas banayad ang kulay, ngunit nananatiling kapansin-pansin ang pagka-green nito. Hindi rin madali ang pagpunta rito. Kadalasan ay kinakailangang maglakad ng mahaba sa ilalim ng matinding araw at dumaan sa magagaspang na volcanic landscape bago marating ang mismong baybayin. Ngunit para sa maraming bumibisita, bahagi iyon ng karanasan. Dahil sa bawat hakbang papunta sa Papakolea, para kang naglalakbay sa isang lugar na mas kahawig ng ibang planeta kaysa sa karaniwang beach destination. True Blue. Sa karamihan ng mga halaman at hayop, halos walang natural na blue pigment na lumalabas sa kanilang katawan. Ibig sabihin maraming organism mukhang blue pero hindi talaga blue ang chemical na kulay nila. Ang nakikita natin ay isang optical illusion na gawa ng physics. Isa sa pinakamahusay na halimbawa nito ay ang morpho butterfly.
Kapag tumama ang liwanag sa mga pakpak nito, tila kumikislap ang napakatingkad na blue. Ngunit sa ilalim ng microscope, makikita na ang kulay ay hindi nanggagaling sa pigment kundi sa napakaliit na istruktura sa ibabaw ng pakpak. Ang mga microscopic structure na ito ay nakaayos sa paraang pinapareflect nila ang blue na bahagi ng liwanag habang ang ibang kulay ay nawawala o nasisipsip. Ganito rin ang principle sa maraming ibong kulay blue. Halimbawa, ang blue jay ay walang blue na pigment sa mga balahibo nito. Ang espesyal na pagkakaayos ng mga microscopic layer sa balahibo ang dahilan kung bakit asul ang nakikita ng ating mga mata. Maging ang blue na mata ng tao ay hindi gumagamit ng asul na pigment. Ang kulay ay resulta rin ng paraan ng pagkalat at pagbalik ng liwanag sa loob ng mata. Sa mga halaman naman mayroon ngang mga bulaklak na mukhang asul. Ngunit kadalasan, hindi sila gumagamit ng purong blue pigment. Sa halip binabago nila ang kemikal na katangian ng mga pigment na karaniwang pula o lila upang magmukhang mas asul sa ating paningin. Kaya kapag may nakita kang matingkad na asul na hayop o bulaklak, malaki ang posibilidad na hindi talaga asul ang material nito. Ang nakikita mo ay isang napakatalinong paggamit ng liwanag at marahil iyon ang isa sa mga pinakakahangahangang katotohanan tungkol sa kalikasan. Minsan, ang pinakamagandang kulay ay hindi ginagawa ng chemical, ginagawa ito ng physics. Pink Lakes. Matatagpuan ito sa Middle Island, isang maliit at halos walang permanenteng naninirahan na isla sa baybayin ng Western Australia. Ang pinakaunang mapapansin dito ay ang pambihirang kulay ng tubig. Hindi ito mapusyaw na red o bahagyang pink lamang. Ang buong lawa ay may matingkad at halos hindi kapani-paniwalang kulay rosas na makikita kahit mula sa himpapawid. Mas lalo pang kapansin-pansin ang tanawin dahil napapalibutan ito ng makapal na kagubatan ng eucalyptus. Sa pagitan naman ng lawa at ng karagatan ay may manipis na bahagi ng puting buhangin. Dahil dito nagsasama-sama sa isang lugar ang kulay red, green, white at blue. Matagal nang kilala ang lawa na ito. Noong early 19th century pa lamang ay naitala na ito ng mga European explorer at sa loob ng mahigit 2 siglo nanatili ang kakaibang kulay nito. Ang mas nakapagtataka, hindi nawawala ang kulay kahit ilagay ang tubig sa isang lalagyan. Ibig sabihin, hindi ito simpleng epekto ng liwanag o reflection. Ayon sa mga pag-aaral, malamang na nagmumula ang kulay sa combination ng mga microorganism na nabubuhay sa napakataas na alat ng lawa. Kabilang dito ang ilang uri ng algae at microorganisms na gumagawa ng mga pigment upang mabuhay sa matinding kondisyon. Marami ring salt lakes sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagiging rosas paminsan-minsan. Ngunit kadalasan, panapanahon lamang iyon. Sa Lake Hillier, tila naging permanent ang kakaibang kulay. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko kung bakit napakatatag ng process na ito kumpara sa ibang katulad na lawa. At marahil iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong isa sa mga pinakakamangha-manghang natural wonders sa Australia. The Rainbow Mountains. Mula sa malayo, makikita ang magkakapatong na guhit ng red, orange, yellow, green at maging kulay blue na tila dumadaloy sa mga burol. Ito ang Rainbow Mountains ng Gansu Province. Sa unang tingin mahirap paniwala ang totoo ang mga kulay. Para itong digital artwork o eksenang nilikha ng computer graphics. Ngunit ang nakikita roon ay resulta ng mga geological process na naganap sa loob ng milyon-milyong taon. Noong sinaunang panahon, ang rehiyong ito ay natatakpan ng mga ilog, lawa at malalawak na kapatagan kung saan patuloy na naiipon ng buhangin, putik at iba pang sediment. Habang lumilipas ang napakahabang panahon, nabuo ang makakapal na patong ng bato. Ang bawat layer ay may iba't ibang mineral at kemikal na komposisyon. Nang maglaon dahil sa paggalaw ng mga tectonic plate, umangat ang mga batong ito mula sa ilalim ng lupa. Kasunod nito ang milyon-milyong taon ng pag-ulan, hangin at erosyon na unti-unting humubog sa tanawing nakikita natin ngayon. Ang bawat kulay ay may sariling pinagmulan. Ang matingkad na pula ay kadalasang mula sa iron oxide o kalawang ng bakal. Ang yellow ay mula sa ibang mineral na mayaman sa iron compounds. Samantalang ang green at iba pang kulay ay bunga ng iba't ibang kemikal na deposit na nabuo sa magkakaibang kondisyon ng kapaligiran noong sinaunang panahon. Sa madaling salita, bawat guhit ng kulay ay parang pahina ng kasaysayan ng Earth na nakapatong sa isa't isa. Ngayon, milyon-milyong turista ang bumibisita rito upang makita ng personal ang tanawing madalas mapagkamalang edited na larawan sa internet. Ngunit kapag nakatayo ka sa observation deck at nakita ang mga alon ng kulay na umaabot hanggang sa abot tanaw, mabilis mong mauunawaan kung bakit isa ito sa pinakakahangahangang geological formations sa mundo. Bismuth Crystal. Sa karaniwang anyo nito, wala itong espesyal na hitsura.
Isa lamang itong kulay pilak na metal na madaling mapagkamalang katulad ng maraming iba pang element. Ngunit kapag natunaw at pinalamig sa tamang paraan, nagsisimulang mangyari ang isang pambihirang proseso. Habang nabubuo ang kristal, mas mabilis lumalaki ang mga gilid nito kaysa sa gitna. Dahil dito, nagkakaroon ng sunod-sunod na patong na parang hagdanang paakyat. Ang resulta ay mga geometric na hugis na tila gawa ng isang arkitektong hindi taga-Earth. At higit sa lahat mga kulay na halos imposible para sa isang metal. Makikita rito ang blue, violet, red, green, gold at pilak na sabay-sabay kumikislap sa ibabaw ng kristal. Ngunit hindi talaga kulay ang nakadikit sa metal. Ang nakikita natin ay epekto ng isang napakanipis na layer ng oxide na nabubuo kapag nakipag-ugnayan ng bismuth sa oxygen. Kapag tumama ang liwanag sa manipis na layer na ito, nagkakaroon ng interference sa iba't ibang wavelength ng ilaw. Ang resulta ay isang natural na rainbow effect na nagbabago, depende sa kapal ng oxide layer. Kaya kahit pareho ang elemento, walang dalawang kristal na eksaktong magkapareho ang kombinasyon ng kulay. Isa pa sa mga dahilan kung bakit popular ang bismuth sa mga hobbyist at collectors ay dahil medyo mababa ang melting point nito kumpara sa maraming metal. Dahil dito, posible itong gawing kristal sa kontroladong kondisyon nang hindi nangangailangan ng komplikadong laboratory equipment. Sa milyon-milyong elements, bato at mineral na matatagpuan sa ating mundo, nakakagulat isipin na isa sa pinakamakulay ay nagmumula sa isang metal na sa unang tingin ay mukhang ganap na ordinaryo. At marahil iyon ang isa sa mga pinakakagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa kalikasan. Madalas, ang pinakaordinaryong bagay ang nagtatago ng pinakakahangahangang surprise ng mundo. Alexandrite. Sa mundo ng gemstones, kakaunti ang may reputasyong kasing espesyal nito. Dahil habang nananatiling pareho ang bato, tila nagbabago naman ang kulay nito depende sa uri ng liwanag na tumatama rito. Kapag nasa ilalim ito ng natural daylight o malamig na puting ilaw, kadalasang makikita ang malalim na berdeng kulay nito na kahawig ng emerald. Ngunit kapag inilapit sa mas maiinit na ilaw gaya ng kandila o ilaw na may mas maraming pulang wavelength, unti-unti itong nagiging matingkad na pula na parang ruby. Para sa mga unang beses na nakakakita nito, parang imposibleng same stone ang kanilang tinitingnan. Ang sikreto ay nasa microscopic structure ng kristal. Naglalaman ang alexandrite ng kaunting chromium, isang elementong responsable rin sa kulay ng ilang kilalang gemstones. Dahil sa kakaibang paraan ng pag-absorb nito ng liwanag, iba ang kulay na nakikita ng ating mga mata depende sa dominanting wavelength na nasa paligid. Hindi nagbabago ang bato, ang liwanag ang nagbabago. At ang alexandrite ay isa sa iilang mineral na may kakayahang ipakita ng napakalinaw ang pagbabagong iyon. Unang natuklasan ang gemstone na ito sa Ural Mountains ng Russia noong 19th century. Dahil sa pambihirang katangian nito, mabilis itong naging isa sa mga pinakahinahanap na hiyas sa mundo. Ngayon mayroon ding mga deposito sa Brazil, Sri Lanka at ilang bahagi ng East Africa. Ngunit kahit mayroon ng ibang pinagmumulan, nananatiling napakabihira ng mataas na kalidad na alexandrite. Sa katunayan, maraming eksperto ang nagsasabing mas mahirap makahanap ng world-class alexandrite kaysa sa ilang uri ng mahahalagang diamond at emerald. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakakahangahangang likha ng geology. Isang bato na hindi nagbabago ng anyo. Ngunit kayang baguhin ang kulay nito sa harap mismo ng iyong mga mata. Bioluminescent base. Sa mga lugar tulad ng Puerto Rico, Jamaica, Maldives at iba pang tropikal na baybayin, may mga pagkakataong ang dagat ay nagliliwanag sa bawat galaw ng tubig. Kapag may lumangoy, may bakas ng liwanag. Kapag may isdang dumaan, para itong nag-iiwan ng kumikislap na guhit sa ilalim ng dagat. Kahit simpleng paghulog ng bato sa tubig ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagsabog ng asul na liwanag. Ang responsable rito ay mga microscopic organisms na tinatawag na dinoflagellates. Napakaliit ng bawat isa sa kanila. Hindi sila madaling makita ng mata. Ngunit kapag nagsama-sama sila ng bilyon-bilyon sa isang lugar, nagagawa nilang baguhin ang buong anyo ng karagatan. Kapag nagambala sila ng alon, isda, bangka o kahit paggalaw lamang ng kamay ng tao, nagaganap ang isang kemikal na reaksyon sa loob ng kanilang katawan. Sa prosesong ito, gumagawa sila ng maikling bugso ng liwanag. Ang isang organismo lamang ay halos imposibleng mapansin. Pero kapag milyon-milyon ang sabay-sabay na nagliwanag, nagmumukhang kumikislap ang buong dagat. Isa sa pinakasikat na lugar para makita ito ay ang Mosquito Bay sa Puerto Rico, na kinikilala bilang isa sa pinakamatingkad na bioluminescent bay sa mundo.
Dahil sa tamang combination ng temperature, alat ng tubig, sustansya at protektadong kapaligiran, nagiging perpekto ang kondisyon para dumami ang mga organismong ito. Ngunit hindi lamang Puerto Rico ang may ganitong tanawin. Mayroon ding mga baybayin sa Jamaica, Maldives, Vietnam at maging sa ilang bahagi ng Australia kung saan lumilitaw ang parehong phenomenon sa iba't ibang panahon ng taon. Para sa mga nakakakita nito ng personal, madalas mahirap itong ilarawan. Parang may mga bituin na nahulog sa dagat. Parang ang tubig mismo ay may sariling ilaw. At ang mas nakakamangha, ang process na ito ay matagal nang nangyayari bago pa man magkaroon ng tao upang masaksihan ito. Sa loob ng milyon-milyong taon, tahimik na nagliliwanag ang karagatan sa dilim ng gabi. At hanggang ngayon isa pa rin ito sa mga pinakasurreal na tanawin na kayang likhain ng kalikasan. Danakil Depression. Matatagpuan ang Danakil Depression sa hilagang bahagi ng Ethiopia, malapit sa hangganan ng Eritrea at Djibouti. Isa rin ito sa pinakamababang lugar sa Africa at kabilang sa pinakamainit na rehiyon sa buong mundo. Ngunit hindi init ang dahilan kung bakit ito naging tanyag. Ang tunay na dahilan ay ang pambihirang kombinasyon ng geology, volcanic activity at chemical process na sabay-sabay na nagaganap sa iisang lugar. Sa ilalim ng rehiyong ito patuloy na gumagalaw ang mga tectonic plates ng Earth. Habang dahan-dahan silang naghihiwalay, umaakyat ang init at magma mula sa kailaliman ng mundo. Dahil dito nabubuo ang mga hydrothermal field kung saan umaakyat sa ibabaw ang napakainit na tubig na may kasamang iba't ibang mineral. Kapag lumamig ang tubig at nagsimulang lumabas, naiiwan sa lupa ang mga chemical deposit at dito nagsisimulang lumitaw ang mga kakaibang kulay. Ang matingkad na dilaw ay karaniwang mula sa sulfur. Ang kulay orange at mapulang bahagi ay nagmumula sa mga iron compounds. Samantalang ang puting bahagi ay binubuo ng mga deposito ng asin at iba pang mineral. Kapag nagsama-sama ang lahat ng ito sa isang lugar, nagmumukhang pininturahan ang buong kapaligiran gamit ang mga kulay na bihirang makita sa kalikasan. Isa sa mga pinakasikat na bahagi ng rehiyon ay ang Dalol Hydrothermal Area. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamakulay na geothermal formations sa Earth. At may mga istrukturang mineral na kahawig ng mga bagay na mas inaasahan mong makita sa ibang planeta kaysa sa Earth. May mga mineral formations na unti-unting nasisira habang may mga bago namang lumilitaw. Matinding init ang kailangang harapin ng mga manlalakbay. Sa ilang panahon ng taon maaaring umabot sa higit 50 degrees Celsius ang temperatura sa araw. Dagdag pa rito ang malayong lokasyon at mabagsik na kondisyon ng kapaligiran. At marahil iyon ang dahilan kung bakit itinuturing ng marami ang Danakil Depression bilang isa sa pinakakakaiba at pinakamakulay na natural landscapes na umiiral sa ating planeta. Isang lugar na milyon-milyong taon nang patuloy na binubuo ng kalikasan, tahimik, matindi at halos hindi kapanipaniwala. Sa napakalawak na mundo natin, may mga lugar at penomena pa ring mukhang gawa ng imaginasyon kahit na tunay silang umiiral. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang larawang tila napakaganda para maging totoo, huwag agad isipin na ito ay edited o gawa ng computer. Dahil kung may isang bagay na paulit-ulit na pinatutunayan ng kalikasan, iyon ay ito. Minsan, ang realidad ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa anumang kayang gawa ng tao.